Matapos mabigong maisumite ng koalisyong Makabayan noong nakaraang linggo ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tagumpay nila itong naibigay ngayong araw sa House Secretary General. Pero giit pa rin ng Makabayan TAC, dapat daw nung una pa lang ay tinanggap na ito. Ngayong wala naman daw nakasaad sa konstitusyon na tanging si Secretary Cheloy Garapil lamang ang dapat natatanggap nito. Sa ngayon, 3 reklamo na ng impeachment ang kaharapin ni Pangulong Marcos, kung saan sinabi naman ni Congressman Sandro Marcos na kahit miyembro siya ng Kamara, hindi siya makikialam dito. Alamin ang kabuuan ng balita sa report na ito. Formal at personal lang natanggap ni House Secretary General Cheloy Garapil ang verified impeachment complaint ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes kasabay ng pagbabalik ng sesyon ng House of Representatives. Inirefile ng grupo ang reklamo na nauna nilang inihain noong January 22 na matatandang hindi tinanggap ng mga kawani ng Office of the Secretary General dahil wala roon si Garapil para personal na tanggapin ang dokumento. 2 impeachment complaint laban kay Marcos ang inihain sa parehong araw ngunit kapwa hindi tinanggap dahil wala umano si Garapil para i-receive ang mga reklamo. Iginiit ng 2 grupo na walang nakalagay sa konstitusyon na kinakailangang mismong si Garapil ang tumanggap ng impeachment complaint. Ngunit para sa Makabayan Bloc na nag-endorso sa kaso, ang kanilang pagre-refile ay bilang formalidad na rin lalo pa at wala ng dahilan para hindi tanggapin ang reklamo ngayong nakabalik na ang SecGen mula sa kanyang engagement sa Taiwan. Ang reklamo ng grupo ang ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Marcos. Ngayong natanggap na ito ng OSG, umaasa ang Makabayan Bloc na maisusumite na kaagad ito sa opisina ni House Speaker Bogie D at mapapasama sa Order of Business ng Kamara. Samantala, ngayong mayroon ng 3 nakabimbing reklamo ng impeachment laban kay Marcos sa Kamara, inanunsyo ni Presidential Son at House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang kanyang recusal mula sa impeachment proceedings. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Kong Sandro ang pag-inhibit sa kanyang pakikilahok sa lahat ng prosesong may kinalaman sa impeachment case ng kanyang ama. Hindi man daw hinihingi ang kanyang recusal, ito raw ay parte ng kanyang pagtataguyod ng mataas na obligasyong protektahan ang integridad at kredibilidad ng Kamara at itaguyod o panatilihin ang tiwala ng publiko. Hindi rin aniya ito pag-atras sa kanyang tungkulin, sa halip ay upang masiguro na hindi makukwestiyon ang proseso ng Kamara para sa anumang isyu ng posibleng conflict of interest mula sa kanyang panig. Malaki rin daw ang kanyang tiwala sa mga mambabatas na bumubuo sa Kamara na aaksyonan nito ang isyu ng naaayon sa konstitusyon. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.